Mga kababayan, mga katambay, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo. Sana po nasa mabuti po kayong kalagayan. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa ating lahat. Umpisahan na po natin mga kababayan. Komentuhan po natin, ito po si Boying mga tambay. Ito pong nakaraang araw ay talagang laman na naman po siya ng balita. Talagang matakaw na matakaw po sa media, sa exposure ang ombudsman. Ngayon lang po nangyari yan sa kasaysayan na ang ombudsman ay lagi pong laman ng balita mga kabayan. Dahil po dito, nilabas niya po yung dismissal order reversal ng ni Villanueva. At ang sinisisi po ang dating ombudsman na si Martires mga kabayan. Kaya lang po nagtatanong lang po si Kamanong, nasaan din po yung dismissal ng kaso? Hindi nyo po ba isa sa publiko bakit na-dismiss ang kaso? Nang wala pang 3 buwan, yung anak po ninyo na si Junior yata ito mga tambay, si Juanito Rimulya. Si Juanito Rimulya, halos 3 buwan. Wala pang 3 buwan yata, absuelto na. Hindi nyo po ba i-reversal o sinasabi nga yung dismissal order isa sa publiko rin po ninyo kung bakit at paano nangyari, napakabilis. Nagtatanong lang po si Kamanong. Unahin po muna natin itong kanyang paliwanag dito po sa issue po ni Villanueva. Na-dismiss na po ito ng ombudsman pero pilit po niyang kinakalkal at binubuhay mga kababayan. Tama naman po yun eh. Wala naman problemang buhayin. Kaya lang, bakit ayaw mo tutukan yung issue ngayon? Hirap na hirap ka. Hindi po ba? Bakit ayaw mong ipakita sa taong bayan na itong mga tao na ito, pinangalanan mo na lahat, inimbestigahan mo na lahat ang mga politiko? Hindi po ba? Bakit kaya? Pakinggan po natin. Nilabas na ni Ombudsman Boying Rimulya ang ginawang reversal ni dating Ombudsman Samuel Martires sa dismissal order laban kay Senator Joel Villanueva. Ayon kay Ombudsman Boying Rimulya, isinapubliko niya ang naturang desisyon kasunod ng mga lumulutang na spekulasyon ng taong bayan sa kaso. Nasa frontline na balitang yan, si JC Cosigo. Ipinakita ni Ombudsman Boying Rimulya ang kopya ng mga desisyon kaugnay ng 2016 dismissal order kay Senator Joel Villanueva. Nag-ugat ito nang i-dismiss ni dating Ombudsman Conchita Carpio Morales si Villanueva sa public service dahil sa umano'y pagkakasangkot niya sa 10 million peso PDAF scam noong siya'y kongresista pa lang. Naghain ng mosyon si Villanueva. At sa desisyon ni dating Ombudsman Martires noong 2019, binaligtad niya ang naunang desisyon ni Morales. Hindi raw napatunayang sangkot si Villanueva sa maling paggamit ng pondo ng bayan. Noong 1 linggo, hihilingin sana ni Rimulya kay Senate President Tito Soto na ipatupad ang dismissal order ni Villanueva. Pero hindi na ito natuloy dahil nagulat daw si Rimulya nang malamang ibinasura pala ni Martires ang desisyon. Matatanda ang tinawag pa ni Rimulya na secret decision ang ginawa ni Martires dahil wala raw may alam nito. Kahapon, nangako si Rimulya na ilalabas ang dokumento sa nangyaring desisyon. For the information lang, kasi nga people are speculating as to what is which and what is what. So it's actually public property. These are already decisions that are presumed to be valid. Una nang iginiit ni Villanueva na dismiss na ang kanyang kaso, paninira lang daw ang ginagawa sa kanya. Sa ngayon, nadidiin din si Villanueva sa flood control issue na dati na niyang itinanggi. Inirekomenda na ng Independent Commission for Infrastructure na Mga tambay, pinasasampahan na nga rin po yan, di ba? Pero dismiss siya doon sa sinasabing 10 million. Ang pinagtataka po natin mga tambay, bakit ayaw pang gigila ni Boying yung billion-billion? Mga bayan, billion-billion. Ayan po mga tambay, nagtatanong daw po ang taong bayan bakit na-dismiss si Villanueva doon sa 10 million nung siya'y kongresista pa sa PDAP. 10 million ha. Pero nagtatanong din po ang taong bayan, Boying bakit po na-dismiss yung kaso ng anak mo? Wala pang 3 buwan. Hindi mo ba isa sa publiko kung paano po nangyari? Dahil ang sinasabi lang po doon sa sinasabing dismissal, wala daw po yung parang may kulang daw po sa pangalan. May kulang. Ang tanong natin, napulburon test po ba? Pinulburon test po ba yung anak niya? Para malaman kung gumagamit o hindi.
Hindi po ba? Mukhang hindi rin yata pinulburon test. Mga kabayan. Ito pa, pakinggan po natin. Gusto rin po malaman ng taong bayan, Boying eh. 3 buwan lang eh. Wala pa yata 3 buwan, absuelto. Si Junior. Nagtataka po na pagka po sa pamilya nyo po at sa mga kaalyado nyo, mukhang nasusunod po, bendalo, saka break dalo. Hindi ba? Yung procedure, ang bilis. Unbelievable. Kailangan baluktutin ng batas at pwedeng sirain ng batas. Ang bihira ma. At pwede rin gamitin yung bendalo, saka break dalo, sa kalaban. Hindi po ba? Ito pa, pakinggan po natin. Gusto po natin maliwanagan po ito. At nagtatanong po si Kamanong, bakit napakabilis? Gusto rin po malaman ng taong bayan na isa publiko nyo po, bakit napakabilis? Samantalang napakarami po nasangkot po sa pulburon na napakatagal po hinihiring ang kaso. Hindi po ba? 3 buwan lamang ang... Ito po, isang dali lang po. Ilagyan po natin ang sounds, mga kabayan. Ibang klase ka, Boying, oh. Napakalinis ng lahi mo. 3 buwan lamang ang nakakalipas naabsuelto si Juanito Jose Diaz Remulla III. Take note doon sa the third importante yan. Noong October 2022 kasi, nahulihan ang anak ni Justice Secretary Boying Remulla ng marijuana na nagkakahalaga ng 1.3 million pesos. Sabi kasi ng korte hindi daw sapat ang ebidensya para mapatunayan na alam ng nakababatang Remulla na may tatanggapin siyang delivery noong araw na iyon. Tinanggap naman ni Remulla III ang package kahit na hindi niya kilala ang sender at kahit wala siyang inaasahan na darating. Bakit siya naabsuelto? Hindi rin daw magkapareho ang pangalan sa naturang package sa pangalan ni Remulla. Juanito Remulla ang nakasulat at hindi Juanito Jose Remulla, wait for it, the third. May pagkukulang din umano ang Bureau of Customs sa paghawak nila o chain of custody sa illegal na drogang ginamit na ebidensya laban kay Remulla. September pa lang, alam na daw pala ng ahensya na may illegal na droga na nakapasok sa bansa, pero October 10 lamang ito tinurn over sa PIDEA. Kaya hindi maisantabi ng hukuman ang posibilidad na pwedeng pinakialaman ang ebidensya. Tuluyan na ngang nakalaya si Remulla nitong Biyernes ng hapon at ikinatuwa naman ang kanyang kampo. Kapansin-pansin naman sa ilang grupo ang anilay mabilis na prosesong dinaanan ng anak ng Justice Secretary. Proseso na hindi naranasan ng mga naging biktima ng war on drugs ng nakaraang administrasyon. Ano sa inyo? Bakit kaya ang bilis ma-resolve? Bakit nga ang bilis ma-resolve, mga tambay? Nakita niyo po yung issue, yung dahilan lang daw po, mga tambay, dahil kulang lang daw po yung pangalan. Dahil Juanito Remulla lang daw po. At wala pong deterred. Nangyayari naman po talaga yon. Hindi ba? Pagka tayo nagpapadeliver, hindi ba? Pwede nga alias lang eh. Basta yung last name. Yung last name importante, di ba? Yung halimbawa, Kamanong. Importante po yung Manong, kahit po wala yung ka. Hindi po ba? Basta sa delivery, pagka nagpapa-delivery tayo ng package, di ba nilalagay natin yung pangalan natin? Misan nga letra lang eh. Letra lang. Basta yung address tama. Hindi po ba? Yun ang tama eh. Yung address tama doon sa dideliveran mo. Pwede nga lang, letra lang. Halimbawa, si Kamanong magpapadelivery sa isang katulad ng Shopee, hindi ba? Magpapadeliver tayo sa Shopee o kahit sa mga delivery food, di ba? Ano po ang napaka-importante pag magpapadelivery ka sa mga Shopee, di ba? Sa mga online. Di ba? Address, telephone number, di ba? Pero yung pangalan, minsan letra lang. Katulad ni Kamanong, letter K lang. K, tapos tuldok. Tutuldokan mo lang, di ba? Letter K, tuldok, tapos Manong. Hindi ba? Tapos address. Kung saan i-deliver. Hindi ba? Logic. Kaya nga po sabi ni BP Sara, bakit hindi mo rin buksan yung issue ng anak mo? Bakit napakabilis? Napakabilis na resolba. Wala pang 3 buwan, 3 buwan lang. Yun lang ang dahilan.
yung pangalan. Pero buong buo yung pangalang Remulla. Yung last name. Juanito lang ay nilagay. Juanito Remulla. Ang tanong, tama ba yung address? At ang malaking tanong, napulburon test po ba yung anak? Nag-positive po ba o nag-negative? Di po ba? Sa tingin nyo, mga kabayan, napulburon test kayo yung anak? Ang napaka-importante kasing pulburon test dyan buhok Na hair follicle pulburon test kaya yung anak? Si Juanito. Mga kabayan, pwede rin naman po, isama na rin po umano si Boying. Mapulburon test din po si Boying umano, yung mag-ama, para po masigurado na wala pong gumagamit ng pulburon sa mga naglilingkod sa gobyerno, lalong-lalo po sa ombudsman at sa Malacanang. At sa mga congressman at senador, sama na natin. Hindi po ba? Yan nga rin ang hamon ng Vice President magpapulburon test na. Kaya nga po, hindi ba kayo nagtataka? Yung dismissal po ni Villanueva, galit na galit po, tutok na tutok si Boying. Pero yung sa anak niya, wala pang 3 buwan lang, wala siyang yaw-yaw. Nakita niyo po yung depresya. Samantalang issue po ngayon, kaya napupulaan po siya Mapupulaan at mapupulaan po si Boying. Mga bayan, pagdating sa anak mo, bend the law, break the law. Pero pagdating dito sa mga kalaban o sinasabing kailangan pabagsakin, dahil nga po sa Senado kailangan ng numero, lalong-lalo kung i-impeach mo ang isang Vice President, kailangan ng numero sa Senado. Diba? Hindi nyo po ba napapansin? Lahat po ng pinababagsak nila at binibigyan ng issue, puro po yung mga hindi pumabor sa impeachment sa Senado. Diba? Nandiyan si Jinggoy. Nandiyan si Villanueva. Nandiyan si Escudero. Pati si Bongo at si Bato. May mga issue na rin sila riyan. Hindi po ba? Nakita nyo yung numero na kailangan nilang tanggalin? Hindi po ba? Para po hindi sila magka-problema pagka naging presidente si BP Sara. Kasi marami po sila magiging problema pagka si BP Sara po ang presidente ng bansa. Lahat po. Baka pati po ang anak ni Boying ay mabuksan po yung si Juanito Remulla. Mabuksan po ang issue niyan. Kasi yung sinasabi lang nila, pangalan lang doon sa sender, yung pangalan lang ng delivery, yung pangalan na pagdideliveran ay mali daw, wala daw po deterred. Mga kabayan, unbelievable. Sa deliver, kailangan pwede naman hindi kompleto. Pwede nga alias lang Madideliveran ka, alias. Di ba? Basta tama ang address. Tama, meron telephone number. May address. Di ba? Tama. Sa mga balikbayang box nga Sa mga balikbayan, box, di ba? Yung natatanggap natin kung meron tayong makamag-anak sa ibang bansa. Di ba, minsan hindi naman kompleto pangalan nila, alias lang. Di ba, yung sinasabi ko nga, letra lang, yung first name lang, yung letra ng first name lang nilalagay, tapos last name na agad. Di ba nangyayari yan? Pero tinatanggap natin kasi naka-address sa atin At alam natin na sa atin yun. Kaya nga mo nga malalaman kung talagang sa'yo yan Katulad po niyan, bawal na damo yan. Diba? Malalaman mo kung talaga po siya'y malinis at hindi niya ginagamit yan. I-test mo. I-pulburon test mo. Kaya dyan mo mapupulaan si Boying Inulit ko lang po, mga kabayan. Pero hindi po ba kayo nagtataka kay Boying? Bakit pagka sinasabi ng sa mga issue po na kailangan po madaliin nila dahil nga po ito'y tinik yata sa kanila, napakabilis nila aksyonan. Hindi po ba? Hindi nyo napansin? Yung corruption po ngayon, hirap na hirap po silang madaliin. Kailangan po ng due process. Kahit po ang Pangulo, kailangan ng due process. Pero pagka sa kanila na po, at sila na po ang magpapabagsak at lilitis sa mga sinasabing kalaban nila, o magkakaproblema sila, nakita nyo po kabilis, instant justice sila.
Yung ginawa nila kay dating Pangulong Duterte, napakabilis yun. Wala pang isang araw. Walang due process sa ating bansa. Hindi man lang po dinala yun sa korte natin. Kahit po sa piskal, sa lower court, wala. Pulis lang. Pulis! Si Tory lang. Nakita niyo po, napakabilis. Naipatapon dating Pangulo na walang due process. Pero pagka sa kanila, napakabilis din po pagpapabor sa kanila. Pero pagka sila na po, ang issue ng korupsyon, kailangan matagal. Huwag kayong mainip. Dahil, ano una-una sasabihin nila? Dahil, hindi po pwedeng hindi matibay ang ebidensya. Baka, madismiss lang. Katwiran po ba yun? Pero yung ginagawa nila, katulad po nung ginawa nila. Yung ginawa nila kay Bantag. Nakita nyo po, wala pang kaso si Bantag. Pero tinutugis na nila. At ginawa na yata nilang wanted. At ganun din po ang ginawa nila kay Kibuloy. Napakabilis kay Kibuloy. Instant, ang bilis. Talagang tinutukan po nila. Tutok na tutok. At ganun din po kay Tebes. Tutok na tutok. At ganun din po kay Guo. Guo ba o Guo? Di ba? Tutok na tutok. Talagang tinutugis pa kahit sa ibang bansa. Bakit ngayon? Nakita nyo pa ba nagtututugis ngayon na mga magnanakaw ngayon sa gobyerno? Lalong-lalo si Saldico. Tinutugis po ba? Hinahabol po ba ng batas? Si Saldico? Di ba? Si Alice Guo, Si Alice Guo, tinugis nila yan. Napakabilis. Ganon din po si Tebes. Si Bantag. Si Kibuloy. Si dating Pangulong Duterte. Ngayon, si Harry Roque, di ba? Pilit din po nilang tinutugis yan. Hindi po ba? Pero pagdating po sa kanila, nakita nyo po, mag-intay kayo hanggang kayo ay hanggang dumilat ang mga mata natin sa paghintay. Di po ba? At pag maglalabas na po sila ng kanilang kakasuhan, makikita mo naman yung kakasuhan nila. Yung kakasuhan nila iba. Kulang-kulang. Pero yung nahando sa Kongreso, hirap na hirap nilang kasuhan. Yung mga gumagawa ng insertion, yung gumagawa ng budget, yung pumipirma ng budget sa malawakang korupsyon. Hindi ba, Boying? Nagtataka lang po kami, Boying. Bistadong-bistado ka. Kaya nga nagtatanong si Kamanong tutok na tutok ka kay Villanueva. Pero ayaw mo tutukan si Saldico at si Tambaluslos at ang 300 plus na congressman. Kaya nga yung isang broadcaster, meron na siyang idea kung totoong naglilingkod kayo at hinahabol niyo ang korupsyon. Hindi po ba? Ano sabi? Unahin yung imbestigahan ang mga politiko, ang mga senador, ang lahat ng congressman. Silipin nyo lahat. I-background check nyo silang lahat. Baka sila ay sobra-sobra na. Sobra-sobra na ang mga pinagnanakaw. At karamihan pa rito ay sila rin ang contractors. Hindi po ba? At sila rin ang may negosyo. Hindi po ba? Grabe. Negosyo rin nila. Mga bayan, at sila pa contractors. Ganyan po katindi. Pero wala naman pong gagawin ng ombudsman yan. Mga tambay, hindi naman po nila gagawin yan. Kasi una-una, politiko po ang ombudsman. Hindi po ba? Nagtatanong lang si Kamanong, politiko. At politiko rin po ang mga Remulla sa Cavite. Meron pong kapatid na gobernador. May kapatid din po yatang congressman. May kamag-anak yatang nasa politika. Paano mo iimbestigahan lahat ang politiko? Kung yung lahi niya ay puro politiko, umano. Nakita niyo po? Kaya nga po yung sinasabi nga po natin, ang dapat pong ilagay sa ombudsman, hindi politiko. Di ba? Para walang conflict of interest. Magkakaroon po ng sabwatan. Pagka ang ombudsman, politiko. Kaya nga po ang inilalagay na ombudsman, sa haba ng panahon, sa tagal ng panahon, ay puro po nang gagaling sa Korte Suprema. Karamihan po, mga justices.
mga associate justice. Hindi po ba? Para nagkakaroon ng partial, fair sa mga desisyon dahil hindi sila politiko. Kaya ngayon po, ano aasahan mo sa gobyerno natin ngayon? Kaya nga nagtatanong si Kamanong binibira mo si Villanueva at yung kanyang dismissal ay gusto mo isa publiko. Bakit ayaw mo rin isa publiko yung dismissal ng kaso ng anak mo nang wala pang 3 buwan o 3 buwan lang? Absuelto, kilo 1 kilo mahigit na high grade na damo at mahigit 1 milyon ang halaga. Dismiss! Dahil lang sa sinasabing pangalan na kulang, walang deterred. Mga bayan, maniniwala po ang taong bayan kung ang kinukuha po na anak nyo ay birth certificate. Hindi po ba? At kumukuha siya ng NBI clearance. Hindi po ba? At kumukuha siya ng passport. Yan. Talagang sasabihin po natin na hindi po pangalan niya yan dahil kulang. Pero pagdating po sa mga delivery, marami na pong delivery, mga kabayan, na ang full name at last name ay hindi po nakukumpleto lagi ang first name. Pati po yung iba nga, hindi nga nilalagyan ng junior. Basta importante lang, full name at address na dideliveran ng package. Hindi po ba? Yung address. Pero, madidismiss po yan. Sa totoo lang, mga kabayan, magkakaroon lang po talaga ng katotohanan kung ang kinukuha po ni Juanito Remulla Jr. ni deterred. Kasi junior ito, deterred po ito, deterred Di ba? Dahil junior po yata yung ama, deterred na siya. Mga kabayan, di ba? Kung ang kinukuha ni Juanito, mga kabayan, ay birth certificate, NBI clearance, at passport. At kumukuha siya ng lisensya, driver's license. Hindi po ba? Kailangan kompleto talaga pangalan mo ron. Hindi ba? Lahat lalagay mo ron. Hindi po ba? Kaya nga yung sinasabi ng Vice President, bakit ayaw mong buksan ng issue ng anak mo? Bakit? May nasisilip kasi ang Vice President doon na nagamitan po yata ng break the law at bend the law. Hindi kaya? Nagtatanong lang po si Kamanong, mga kabayan. Ginamitan kaya nila Boying ng bend the law at break the law? Yung sinasabi pong issue ni Juanito? Kaya hilingin din po natin, mga tambay, si Kamanong po ay humihiling kay Ombudsman Boying. Isapubliko rin po ninyo. Isapubliko rin po ninyo kung paano po nangyari at ginawa po ng hukuman ng napakabilis. Mahigit 1 milyon na high grade na damo. Wala pang 3 buwan, absuelto po ang inyong anak. Unbelievable. Nagtatanong lang po si Kamanong. Hindi naman masama magtanong. Hindi po ba? Yan po, mga kabayan, ang klase. Meron po tayong ganyang klase na ombudsman. Napakalinis po. Lalo-lalo po sa pagpapatupad ng batas ay napakahusay. Napakahusay po. Hindi po siya marunong gumamit ng break the law at bend the law, mga kababayan. Lalo-lalo po sa mga kalaban umano nila yata sa politika. Dahil ito po ay isang politiko yata, mga tambay, at tumandang politiko umano. Hindi po ba, mga kababayan? Nagtatanong lang po si Kamanong. Hindi naman masamang magtanong. Demokrasya ang ating bansa. Hindi po ba? Pwera na lang kung ginagawa na po nila ang ating bansa ay martial law. Mga kababayan, nasa martial law na po ba ang ating bansa para kitilin ang ating malayang pagpapahayag at pagtatanong? Hindi po ba, mga kababayan? Maraming salamat po, mga kababayan, sa nagusto po ng ating tambayang makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga subscribers po natin, sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Thank you po. At mabuhay po kayong lahat. At syempre po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat din po. At syempre po, ipanalangin po natin at dalangin sa ating bansa na sana po mawakasan na po sa lalong mabilis ang mga pinaggagawa po nilang kademonyohan, kawalanghiyaan sa ating bansa, lalong-lalo po sa ating kapirahan. Magwakas na po sana ang kasamaan nila. Hilingin po natin at ipagdasal. At ipagdasal din po natin na maingatan po ang pamilya Duterte
ang Vice President at ang dating Pangulo at ang buong pamilya Duterte na maingatan po sila sa kapahamakan. At madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo at makalabas na po siya sa lalong mabilis. Maraming salamat po sa mga dasal po ninyo, mga kababayan. At syempre po, ang dasal po natin sa ating mga sarili at sa ating buong sambayanan din po ay napaka-importante na tayo po ay maingatan. Maraming salamat po mga tambay. Intayin na lang po natin kung kailan po ilalabas ni Boying ang dismissal ng kaso ng kanyang deterred, mga tambay. Abangan po natin, baka ilabas po ni Boying yan. Kamukha nung ginagawa po kay Villanueva. Hindi po ba? Ingat-ingat po mga tambay. Paalam. Bye-bye.